Kahapon po kasi attorney, kami nga po nanonood rin. Nung una kasi nga gusto ho namin na mayroong po miyembro ng komite na magtanong ng malaliman, kumbaga to test the credibility of the witness. No? Unfortunately, mukhang may panuntunan sila doon na clarificatory questions lang. Opo, Alam niyo 'yon? Ano ang inyong reaksyon doon sa ganun pong uri ng sistema na parang hindi mo man lang matest yung kanyang kredibilidad? Opo. ang pinapatunayan nun, Manong Ted, is sinisiraan lang nila si VP doon sa, di ba pinapakita nila yung upuan niya, yung upuan niyang walang nakaupo. Di ba may reserve silang upuan para kay VP Sara doon sa hearing, tapos mayat-maya pinapakita nila na hindi dumalo si VP Sara kahit binigyan natin siya ng pagkakataon. So, pinapatunayan lang ng proseso na ginamit nila kahapon na walang punto. Kasi kung pumunta doon si VP Sara to test the credibility of Ramil Madriaga, hindi pala pwede. Hindi naman pala pwedeng mag-probing questions. At sa akin, katawa-tawa din na meron pa silang moro-moro doon na may isang congresswoman na nagsabi na nag-plea siya sa members ng committee na let's confine ourselves to the impeachment complaints. Wag na tayong magtanong ng probing questions kasi hindi natin trabaho yan. Pero, bawal mag-probing questions, pero isang supplemental affidavit na mas mahaba pa sa original affidavit, hindi naman kasama sa impeachment complaint, pwede. Tapos, hindi mo pwedeng i-test yung credibility ng mama doon sa supplemental affidavit. So, di ba? Naglolokohan lang sila doon. Attorney Salvador, singit lang po ako, Manong Ted. Ang sinasabi nila dyan, even before pa, gusto ko marinig tugon nyo dito clarificatory hearing ito, ang cross-examination kay Madriaga ay sa Senado pa daw po mangyayari kung aakyat sa Senado ang impeachment. Anong tugon nyo po doon? Hindi, yun nga. Tama naman po yun. Pero ang masama is ginagamit nila yung paggamit ni VP Sara ng karapatan niya na hindi dumalo sa House Justice Committee bilang sandata. Diba, ginagamit nilang weapon ito na kita mo, duwag to, hindi sila nagpapakita sa hearing kahit binigyan sila ng pagkakataon. Pero sabi ko nga, sila yung duwag, sila yung takot kasi ayaw nilang lumaban ng patas. Kasi kung patas ang labanan, hindi nila matatalo si VP Sara sa impeachment man o sa eleksyon. Okay, so sir, bakit ba ayaw humarap ni VP Sara dyan sa hearing na yan? Kahit na po tanggalin mo si Madriaga sa equation, bakit ayaw niya humarap? Ano pa pong punto kasi? 'Di ba? Pre-judge na po ito halatang halata naman po. So ano pang mangyayari doon? Hindi ba? Parang aapihin lang siya doon. 'Di ba? Hindi naman niya mailalabas yung mga gusto niyang sabihin katulad kahapon, 'di ba? Hindi naman niya ma-cross-examine pala itong si Ramil Madriaga. So ano pong punto kaya namang gawin 'yun sa Senate sa isang proper trial kung saan umaasa ang kampo ni VP Sara na mas patas ang labanan.